Ika'y pinili, isang bayan, isang higpit, isang Diyos, isang hari, bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Tayo'y nagkakatipon bilang isang sambayanan para ipagdiwang at alalahanin ang kabayanihan ng ating mga ninuno. 124 na taon nang nangyari ang Pulang Lupa Battle na kung saan itinindig ng ating mga ninuno ang dignidad ng ating bayan, dignidad ng ating kultura at ganoon din pinanindigan ang tao sa ating bayan. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng ating pagpapasalamat sa Diyos, ating alalahanin natin mga pagkukulang at pagkakasala, at humingi tayo ng tawad sa Diyos na nagpapatawad namin lubos. Tayong lahat sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa liturhiya ng ating simbahan, ating ginugulita ang isang bispo at pantas ng simbahan, si San Juan Crisostomo. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga... Ako ito sa sarili kong kalooban. Ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ko ng marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam niyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtanin ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaroy nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay
upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang Diyos naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo lahat bilang pagbibigay-galang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga lagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita ka ng mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Ating minamahal na congressman sa ating probinsya, ang kagalang-galang Lord Alan J. Velasco, ang ating mahal na gobernador, kagalang-galang Presbitero Velasco Jr. at ang vice-gobernador, ang kagalang-galang Adeline Angeles, at mga iba pang mga local officials, at kayong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kadahilan ng kaming mga pari ay obligadong magkaroon ng 5 araw na banal na pagsasanay o annual retreat. So 1 linggo, 5 days, kaya ang lahat ng pari natin ngayon sa diocese ay sa annual retreat sila. Kaya wala kayong pari dito sa diocese. Ako lang bisitang pari ang narito sa buong probinsya. Kaya napakiusapan na ako magmisa ngayon sa ating pagdiriwang. At isang kagalakan at isang pribilehyo din na magmumuno sa pagdiriwang natin ngayon sa ating pag-alaala sa magiting o kagitingan at kabayanihan ng ating mga ninuno 124 nang nakalipas sa pagtindig sa pulang lupa. Sa ating mga pagbasa ngayong araw, napakaganda yung palaala ni San Pablo sa atin na nawa ang ating mga adhikain, yung ating mga turo, yung ating sinasabi, ipinapahayag, ay mauwi una na ating gawain. Dahil sinabi niya sa huling bahagi ng pagbasa, baka sa kahuli-hulihan ako ay ma-reject o maitakwil dahil lahat ng sinabi ko ay hindi ko nagawa. So, ibig sabihin, pinapahiwatig sa atin na lahat ng ating gustong ipagawa sa iba na mabuti ay una tayong magpakita at gumawa. Dahil doon sa kanyang inihalimbawa, yung mga gustong sumali sa paligsahan. Sa bawat paligsahan ay mayroong nananalo, at bago sumali sa paligsahan ay nagsasanay. Inihahanda ang sarili at mayroong disiplinang ginagawa para maganda yung paghanda, at pagdating ng paligsahan, siya ay talagang handang-handa ng makipagbunuan kung anumang klaseng paligsahan. At dito, sinasabi rin ni San Pablo, ako'y nangangaral ng mabuting balita, hindi dahil sa ako ay isang apostol, kundi ito ang atang sa akin na ibigay ng Diyos. Pero bago ko ito may sagawa, dapat makita muna sa aking sarili. Kung i-translate natin sa ating public service, yung inyong mga posisyon ngayon na meron kayo ay iniatang ng taong bayan, at kayo rin yung magpapakita na tapat kayo sa ipinagkatiwala sa inyo na mga tungkulin. At yung sinasabi sa atin, yung pagtitiwala ay ipinapakita natin yung katapatan natin kung sino ang nagtiwala sa atin. Yung pagtitiwala ay isang bahagi ng buhay sa tao na pinagkatiwalaan at sinong nagtiwala sa Kanya. At dito rin natin sa Evangelyo ang hamon din sa atin na lalong-lalong pari, marunong mag-preach. Pero lahat tayo na marunong ding magbigay ng o magbigay ng puro-puro, ay sana makita na natin muna yung ating kahinaan sa ating sarili bago natin yung iba, dahil baka yung sinasabi natin sa iba ay tayo mismo yung gumagawa at tayo rin yung mapupulaan sa ganong sitwasyon. Kaya sa ating pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng Pulang Lupa, yung paninindigan ng ating ninuno, ay siya nawa
ating ding paninindigan para sa bayan, para sa pagsisilbi sa taong bayan at sa lipunan. Ganon din sa ating pinagdiriwang na santo, si San Juan Crisostomo, yung Crisostomo Golden Mouth, dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, 3 beses siyang exiled sa kanyang diocese. No? Yung una, dahil siya ay talagang he wanted to reform yung buhay ng simbahan sa kanyang diocese. Maraming nasiyahan. Marami ding nagalit at hindi nasiyahan dahil apektado sa reformang ginagawa niya. He was exiled by the civil authorities, but the people clamored that he will be reinstated bilang obispo ng diocese, at nagtagumpay sila. And he wanted more to reform, and eventually again exiled, at doon siya namatay sa exile dahil hindi na siya nakabalik hanggang siya'y binawian ng buhay. Pero sa kanyang katuruan, sa kanyang sulat, habang siya'y nasa exile, sumulat siya lahat, pinapayuan ng lahat. And those writings become a guidance sa simbahan. Kaya tinawag siya na Doktor o Pantas ng simbahan. With his writings and exhortations, marami nagabayan at nanatili sa pananampalataya. And that also the challenge for us today, my dear brothers and sisters. Marami ng mga fake news. And those fake news sometimes confuse the people and magbigay hindi magandang imahen sa lahat ng ginagawan ng fake news. At dito, tayo nakakalaam ay tayo yung manindigan at magsiwalat ng katotohanan sa tunay na nangyayari sa lipunan at sa ating mga pamainan. At yung ipinakita ni San Juan Crisostomo. Kaya he was called Chrysostom Golden Mouth. Dahil pinangalagaan niya yung doktrina ng simbahan na totoo na ating sinasampalatayanan. I would close with a story about tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan na pa natin ang kanyang halimbawa habang nanalangin tayo sama at sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapigilan at mahinto ang panghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat at sama-sama tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain ngayong si San Juan Cristo mo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin, inialay namin na ng buo ang sarili namin upang ay purihin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya'y pasalamatan. Ama namin, dapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na ang Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan tipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, may sa kalangitan, kaya bubunyi sa iyong dakilaan. Manatili na lang po tayo nakatayo ng may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay ng kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Francisco naming Papa at ni Marcelino Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang pa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayanan at anak ng Diyos, tayo dumulog sama ayon sa turong dasal ng ating Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagpapayag araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming dakilang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Manatili po tayong nakatayo na may paggalang at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, narito ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, di ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga nagnanais pong tumanggap ng banal na komunyon, maaari na po tayong gumawa ng hanay sa gitna.
Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko habang iginagawad ang pagpapala. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin at tagdas kayapaang ang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawat mamalagi sa inyo magpa sa walang. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang at papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong buhay. Salamat sa Diyos.